Hello po mga kababayan, karinawa sa mga oras na ito, saan po kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. O sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila 4th Chapter. Alright, so bago tayo magpatuloy, no? Pwede po bang makahingi po sa inyo ng pabor, no? Kasi po base sa ating datos po ng YouTube, more than 60% po ng mga viewers po natin ay hindi pa po subscribers. Kaya kung kayo hindi pa subscribers and if you find our videos interesting and informative at nakakatulong po sa inyo, eh siguro naman po hindi mo po kalabisan kung ako po hihirit sa inyo ng isang subscribe, share, and like po. No? At pakiclick lang po mga ito at saka yung ating notification bell upang sa ganun ay pag may mga update po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss ng mga episode. No? Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. And then, hihirit din po ako sa inyo na matulungan po ninyong inyong lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya, na ma-reach out po natin ating mga kababayan. No? Saan man po kayo o sila naroroon. No? They could be your friends, your relatives, your neighbors, or kakilala ninyo, no? O kapitbahay ninyo upang sila din ay makapag-relate at may mapupulot din po sila sa ating mga napag-usapan. Kasi sabi nga natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. And of course, matulungan din po ninyong inyong lingkod na ma-reach out po natin ang ating minimithi na 1 million subscribers before the end of this year. If not, early next year po. At natutupad lang po yan kung kayo ay nasa likod ng inyong abang lingkod at magpapatuloy po ang inyong mga suporta sa pamagitan ng patuloy na pag-subscribe at yung hindi pa nag-subscribe at saka pag-shares po and likes po ng ating mga videos po natin upang mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at mapalawig pa natin ang ating mga viewers at ma-reach po natin sila para magkaroon po tayo ng motivation na ipagpatuloy po ang ating advokasya para po mapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. Alright? Maraming salamat. Okay, let's now proceed dito sa ating tatalakayin sa video po ito. Ito po sulat po sa atin ni Loleta Padrigano. Okay? So, paiksi lang po yung kanyang tanong. Sabi niya, good PM po, attorney, pwede po bang maibentang lote na deed of sale lang ang hawak ko? So, yun po ang tanong niya. No? So, it appears, base sa kwento niya, siya ay may nabiling lote. Okay? At ang hawak lang daw niya ay deed of sale lamang. So, in short, wala siyang ibang papel, kundi may deed of sale siya at yun lang hawak niya. Ngayon, gusto niya itong ibenta. So, tanong, pwede ba yun? Of course. Okay. Una, depende na yan, sa bibili. Kasi kung ako yung bibili at yung hawak mo lang ay deed of sale lamang, okay? Ay red flag yan para sa akin. Okay? Kasi malay ko kung yung bang nagbenta sa iyo siya ba talagang may-ari, di ba? So, depende yan sa bibili. Okay? So, in short, hindi dapat, pag tayo bibili ng lupa, yung palagi nating sinasabi, kaya hindi naman po sa magsisermon tayo o magre-lecture, ito'y palagi nating sinasabi na tayo'y pagbibili ng anumang bagay o mag-exercise tayo ng karapatan, lalo na kung it involves money. Bibili kayo ng lupa, lote, okay? Ay dapat may due diligence kayo. Okay? Anong ibig sabihin yan? Iba yung pag-iingat. Yung bang nabili ninyong lote ay legit ba yan? Sino ba ang nagbenta sa inyo? Sila ba yung may-ari? Ano yung kanilang ebidensya na sila yung may-ari? Ay dapat ba sila ay may titulo? O ano ba yung titulo nila? Okay? So, o kung hindi man titulado, sila ba ay may tax declaration certificate? Sino ba ang nakalagay
na may-ari sa titulo at saka sa tax declaration certificate? Sila ba yung nagbenta sa inyo? Yung inyo bang deed of sale na hawak ay notarized ba yan? Okay? So, and then, yung nagbenta ba sa inyo, nag-iwan ba sa inyo ng mga government-issued IDs nila? Meron ba silang TIN? No? Sila ba ay bayad ba ang capital gains tax nito? Documentary stamp tax nito? So ito po yung mga basic po yan na dapat nating alamin. Kayo ba ay nakapunta sa property? Sa location nito? Nagtanong ba kayo sa barangay, sa kapitbahay doon? Kung sino bang nagmamay-ari ng lupang inyong loteng binili ninyo? Ito ba ay bahain? Okay? Kumusta ang peace and order condition dyan? Ito ba ay uh, nare-reach ng utility companies? May kuryente ba dito? May tubig ba? May signal ba sa internet, no? All these things, at kumusta yung peace and order dito sa barangay na ito? So all these things niyo po ay bahagi po yan ng due diligence nating tinatawag. So, okay, assuming na yung deed of sale mo ang hawak mo, okay, lang ang hawak mo, okay? Bebenta mo, ang tawag niyan dahil yun lang hawak mo, it appears na ang nabili mo siguro ay rights lamang. So, ang gagawin mo, pwede mong ibenta yung rights mo diyan kasi hawak mo na ay deed of sale, okay? Now, hopefully, ay yung deed of sale ninyo ay notarized kasi kung hindi po notarized yan, that means hindi po may tuturing na public instrument yan at hindi po pwedeng marehistro yung deed of sale kung hindi po yan notarized kasi po hindi po may consider yan as public instrument. Okay? Kasi sa batas po natin, only public instrument may be registered, no, with the Register of Deeds at magamit po ito bilang dokumento, public instrument sa BIR, okay? At saka sa Assessor's Office. Ngayon, kung kayo ay, kung nandyan pa yung pinagbilhan ninyo, okay, yung seller, abay, pumunta kayo sa kanya, kunin po ninyo ang kopya ng original na kopya ng titulo. Okay? At ganun din po ang tax declaration certificate. Kasi kung wala po kayong kopya ng titulo ng lupa, tax declaration certificate na puro original or certified true copy man lang na, paano ninyo malaman na yung nagbenta sa inyo ay siya yung may-ari ng lupa? Okay? So, at kung ibibenta mo yan sa iba, papatulang ka siguro sa mga ignorante na hindi alam. Pero sa nakakaalam ay hindi po yan, kung ako, hindi ako bibili niya, ng hawak mo lang ay deed of sale lamang. Okay? Kailangan patunayan mo, kung mabenta mo yan, siguro assignment of rights lamang at patunayan mo doon sa bibili, no? Patunayan mo doon sa bibili na siya yung may-ari ng lupa, no? Siya yung, kung hindi man siya may-ari, okay? Meron ba siyang papel na pinanghawakan? Siya ba ay tagapagmana? Paano siya naging may-ari? Ito ba ay binigay sa kanya by way of donation? Okay? So, o binenta ba sa kanya? Okay? So, paano siya nagkaroon ng karapatan para ibenta sa iyo ang lupa na yung nabili? Okay? So, dapat alamin mo yan. Kasi, nag-iwan ba siya ng government-issued ID na para nakatsak ka na siya talaga yung taong kausap mo nagbenta sa iyo. So, marami pong mga red flag po yan, no? Na basta na lang kayo bumili ng lote ng hawak ninyo ay deed of sale lamang. Okay? Dapat ulit-ulit nating sinasabi na pang-exercise kayo ng due diligence. Pag bibili kayo ng lote, lalo na pag lote, alamin ninyo muna, legit ba yung lote na yan? Meron bang titulo? I-verify ninyo yung titulo kung meron. Sa Register of Deeds, kumuha kayo ng certified true copy. Yung bang certified true copy, ay siyan din ba yung kapareho din yan sa mga nasa iyong kopyang titulo? Doon ba sa titulo ay nakalagay ba doon na may sangla ba ito? May adverse claim? May humahabol ba dito? Mayroon ba itong subject to legal easement? No? So, at least alam ninyo. Okay? Kasi kung wala,
ay naku po, malaking problema po yan. Pero ang usapin kasi dito, tanong mo, pwede bang maibenta yung lote na nabili mo ng hawak mo lang ay deed of sale? Ay pwede po. Depende na po yan sa bibili kasi kung willing sila mag-take ng risk, okay? Ay, hindi na alam yung karapatan nila o mga pasikot-sikot dito sa lupa, eh pwedeng bilhin nila. Pero dapat nun magiging transparent kayo, sasabihin ninyo na ganyan para pagdating ng araw, hindi naman kayo balikan. Kasi po, may kasabihan na, you can only give what you have. You can only sell, no, what you own unless meron kayong SPA galing sa may-ari. Okay? So, pag sa ganyan, it turn out to be na yung lupang iyan na lote na nabili mo, it turn out to be bogus. It turn out to be illegal ang pagkakuha, pagbenta sa inyo, pwede po kayong balikan ng kaso. No? At it could be, depende sa magiging particular na acts na maisagawa, no? It could be an estafa, no? A criminal case po 'yan, no? Or damages, no? Doon sa ginawa ninyong transaction doon sa kung sinong bibili po niyan. So pinaka the best ay get in touch muna with the seller na kung saan pinanggalingan niyan at hingiin po ninyo yung mga dokumento na kagibat na dokumento na magpapatunay bakit siya may karapatan na nagbenta sa inyo. Anong legal na pinanghugutan niya na sa property nabili ninyo? Siya ba yung may-ari? Tagapagmana ba siya? All this, kailangan may papel po yan. Okay? So maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, no? Again, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin, no? Upang sa ganun ay mapalawig pa natin ang ating advokasya na ma-share po natin ang ating mga pinag-uusapan sa ating mga kababayan, kaibigan. It could be your friends, no? It could be your relatives, no? Mga neighbors po ninyo o kakilala ninyo. Okay? Maraming salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, pwede po makahingi po sa inyo ng hirit po sana ko, no? If you are not yet mga few minutes lang po ito, no? Tayo po ay pinupromote po natin yung ating libro, no? Ito po yung legal handbook, ano? A daily companion for all. So kahit na hindi po kayo lawyer, ay malaking bagay po, no, kung meron kayo nito sa inyong bahay o sa inyong workplaces, no? For your ready reference. Itong librong ito po, no, contains the extract of the laws na may kinalaman po sa buhay natin, sa pang-araw-araw nating buhay, no? Particularly sa usapin ng marriage po natin, ating mana, ang ating pagpatitulo ng lupa, right of way, easement, no? Labor and employee relations po natin, tax declaration certificate, birth certificate po natin, family relation, no, marriage, legal separation, divorce, no, annulment of marriage. Basically po, no, nandyan po, may mga extract po tayo, mga extract ng mga batas na yan, na more or less magkaroon kayo ng idea, no? Kung kayo ay merong ganitong libro, no, sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces at for your ready reference. Okay? At ganoon din po, highly recommended yung Handbook on the Bill of Rights na kung saan nandito po yung ating panangga, no, sa ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. Kung sakali man nag-overreach po ang ating pamahalaan, no, ang kanilang agent, no, sa pag-exercise po yung kanilang tinatawag tayong inherent powers of the state, no? Katulad ng the power of taxation, the power of eminent domain, at saka police power. Na kung saan po, pag ang ating estado nag-exercise po ng kanilang powers nito, more or less apektado po yung ating life, liberty, and property, no? To a certain extent, kaya kung may kopya po kayo nito, malalaman po ninyo ano bang, kailan ba tayo pwedeng maaresto ng walang warrant, may warrant of arrest ba, search and seizure, kailangan bang may search warrant, no? Kailangan bang pag tayo ay under investigation, ano ba ang karapatan natin pag tayo ay nasa ilalim ng custodial investigation, nagkaroon ng warrantless arrest, no? And of course,
nasa digital world na po tayo ngayon na kung saan pag ang ating pong mga electronic gadget is involved po, no, sa krimen, papasok po tayo sa cybercrime. And meron ding usapin po dyan sa cyber warrants na kung saan yung ating pong electronic gadgets, no, could be subject to forensic examination at kailangan po yan, no, iba't ibang klaseng cyber warrants. So, napaka-helpful kung meron po kayong copy ng mga nasabing libro kahit hindi kayo lawyer sa inyong bahay at saka sa inyong workplaces. As regards po dito sa ibang libro po natin, labor laws, no? Ito po ay handy reference material sa ating HR practitioners, mga labor and industrial practitioners po natin, no? Mga panyeros, of course, yung corporate to annotated, no, sa ating mga panyeros sa corporate world practice, no? These materials are very highly recommended. You can have a copy of these books sa inyong library ninyo. Okay? And of course, siyempre, the last but not the least, ito pong ating SIPRA, the Code of Professional Responsibilities and Accountability. Ito po yung mga Bible po ng mga lawyers, no, na dapat magkaroon po tayo ng copy nito sa ating private or sa ating workplace libraries, no, to serve as our ready reference. Mga hardbound po itong mga librong ito. If you're interested, you can have it screenshot, no? And you can visit their website so that magkaroon kayo ng idea kung ano bang nilalaman ng mga librong ito, no? And then, kung order po kayo through online, free delivery po nationwide, okay? And then, you have branches also in Metro Manila, like Quezon City, Manila, Mandaluyong, or Makati. And you have branches in Cebu and Davao as well. Okay? So, thank you for your time. And if you're interested, paki-click na lang po, no? Yung screenshot po natin, no? For your reference kung gusto nyong umorder. Okay? So, hanggang dito na muna tayo. At again, maraming salamat po, no, sa inyong oras. And I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.